Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang masayang gabi ng ating panambahan dahil kasama natin ang ating Panginoon. Amen. So, salamat po sapagkat tayo ay narito sa palagian nating pagkakatipon na magpuri at maging mga kasama natin sa online. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay aawit, ating ihandog sa Diyos ang ating pagpupuri at pagsamba. Dahil hindi nagbabago ang Diyos, ay karapat dapat purihin. Ano man ang mangyari sa mundo, ano man ang mangyari sa buhay o sa ating sariling mundo, may Diyos na karapat dapat nating parangalan. Amen. Amen. Awitin natin po, blessed be the name, everyone. All praise to Him who reigns above, in majesty supreme, who gave His Son for man to die, that He might man redeem. Come on, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name above all names shall stand, exalted forever. Walang pagbabagong pangalan. The name above all names. Amen. Whose strangers held adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Redeemer, Savior, friend of man, once ruined by the fall, thou hast devised salvation's plan, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. Natutuwa ba kayo? May bago tayong pianista. Amen. Amen. Nakakatuwa, may bagong pianista, ano? Amen. At maganda po na habang tumatagal, marami pa. You learn, kayong mga interesado sa music, mag-aral kayo. Habang narito kayo, you learn how to play. Ano? For the Lord. Amen. Ano yan? Just a closer walk with Thee. Amen. Everyone. I am weak, but Thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Come on, let's walk with Him. As the closer walk with Thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but Thee, dear Lord, not but Amen. We have a closer walk with God. Just a closer walk with Thee. Granted, Jesus is my plea.
is Lord. Yan, pagka nagkakaedad na, ha? Time for me will be Yan. no Latter part in life, malapit nang matapos ang buhay, still. Guide me gently, safely. Siya pa rin ang ating gabay sa buhay. Know thy kingdom sure to thy shore. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord. Let it be. Amen, amen. Yes, kapahintulutan ng Diyos na tayo'y makalakad ng malapit sa Kanya. He abides. Amen. Amen. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the hand of God in all my life I see. For the reason of my bliss, yes, the secret all is this, that the Comforter abides with me. He abides, He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-aawitan, tayo po'y dumako sa Panginoon sa panalangin. Dilingin natin si EJ. Brother EJ, will you please come? Pangunahan mo tayo sa panalangin ngayong gabi. Amen. Let's close our eyes and bow our heads. Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, sa pag-ibig Amen. sa Apo. amin, sa pagkakataon na pagsama-sama dito sa iyong bahay Siya nga po. Naway gamitin niyo po, Lord, ang iyong tagapagsalita at gamitin niyo po siya upang maging instrumento at Yes, daluyan po. ng iyong pagpapala. Forgive us from all our trespasses and Yes, sins. po. Pinapipray ko po, Lord, yung mga parating pa lang po, yung mga nakikinig po online. Amen. And also yung friends, family, and loved ones po namin na hindi namin kasama. Yes po. I pray with them po, Lord, for the salvation of our unsaved loved ones. Yes and po, amen. may you use us to be a channel of your saving grace. Amen. Maraming salamat po, Lord, sa opportunity at sa iyong mercy and grace. In Jesus' name we pray, Amen. 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 Wow. Tayo po ay magpatuloy. He is with me everywhere. Amen. Naniniwala tayo Amen. na saan man tayo naroon, hindi lamang lugar, hindi lamang geographical place. Saan man tayo naroon sa kalagayan sa buhay, nasa kahirapan, nasa pag-unlad, nasa karamdaman, nasa kalusugan, He is with me everywhere. Amen. Everyone! He is with me everywhere, and He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free, for the Spirit has control. Yes, amen. Since the Comforter abides with me, He abides, He abides, He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Amen. Tayo po'y mananalangin. Tayo pala yung nanalangin na. Tayo magbabasa ng Bible. Magba-Bible reading na po tayo. At okay, ano ba ang babasahin natin ngayon? Job 21 na po tayo. Job 21. 1 to 31.
Sige, narito po yung ating mga kapatid para tayo pangunahan sa pagbabasa sa aklat ng Job. Wala pang nakaranas sa atin ang katulad ng naranasan ni Job. Pero kaya kung ano man yung ating mga suliranin, hindi naman yan kasing bigat ng dinaanan ni Job. Sa dinaanan ni Job na napakabigat, talagang ang Diyos nakita natin kung paano nakamasid, Pinahintulutan niya ang nangyari kay Job. Una, pinuri niya si Job Una, pinuri niya si Job. Tapos, pinahintulutan niyang saktan, masaktan, mahirapan, malungkot. Pinahintulot niya yung nangyari kay Job. At pagkatapos noon, hinayaan niya paano ni Job i-handle. Paano ni Job i-handle at saka yung mga nakapaligid sa kanya. Ayan, saka nakilala ni Job yung kanyang mga kaibigan, pagka pala merong malalalim na problema, ibabaon pa siya, sisisihin siya. May ganun pong tao na kapag ganung attitude natin, na kapag nahihirapan, nakita nating bagsak yung tao, minsan imbis na tayo ay makatulong, natutukso tayo na ibaon siya lalo. Parang nagiging matuwid tayo at pinakikilala natin siya'y mali. Yung pala naman, walang ginawang mali si Job. Wala. Talaga lang binigyan siya ng Diyos ng opportunity na ipakita paano ang relasyon ng isang tao sa Diyos. At nakita naman natin na si Job talagang nanangan. Matindi yung kanyang dinaanan. Abay, namatay yung 10 anak, sabi pa purihin ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang kumuha, purihin ang pangalan niya. Talagang yung stable si Job. Talagang hindi siya nagpanik, hindi siya nagtantrum, hindi siya nagrebel. Siya ay nagpuri at nanambahan. Yun ang aklat ng Job. Kaya kung gusto niyong tumibay sa mga pagsubok, ayan, basahin niyo ang aklat ni Job. Sukatin niyo pagka sinusubok kayo. Liit pa nga itong problema ko Si Job nga Ganon, Liit pa ng problema ko, si Job nga Ganon, So babasahin natin Job 21, 1 to 34. Narito po yung ating mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon sa Book of Job, chapter 21, verses 1 to 31. Salitan po nating basahin at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Nang magkagayoy, sumagot si Job at nagsabi, Pakinggan ninyong mainam ang aking pananalita at ito'y maging inyong mga kaaliwan. Pagdalitan ninyo ako at ako na may magsasalita at pagkatapos na ako'y makapagsalita ay manuya kayo. Tungkol sa akin ay sa tao ba ang aking daing at bakit hindi ako maiinip? Tandaan ninyo ako at matigilan kayo at ilagay ninyo ang inyong kamay sa inyong bibig. Pagka aking naalala nga ay nababagabag ako at kakilabutan ang humahawak sa aking laman. Bakit nabubuhay ang masama? Nagiging matanda? Oo, nagiging malakas ba sa kapangyarihan? Ang kanilang binhi ay natatag na kasama nila sa kanilang paningin at ang kanilang mga suwi ay nasa harap ng kanilang mga mata. Ang kanilang mga bahay ay tiwasay na walang takot, kahit ang pamaluman ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay naglilihi at hindi nababaog. Ang kanilang baka ay nanganganak at hindi napapahamak ang kanyang guya. Kanyang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nangagsasayawan. Sila ay nangagagawitan na katugma ng panderita at alpa at nangagkakatuwa sa tunog ng plauta. Kanilang ginugol ang kanilang mga kaarawan sa kaginawahan at sa isang sandali ay nagsisilusong sila sa Sheol. At sinasabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng inyong mga lakad. Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglilingkuran namin? At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami ay magsidalangin sa Kanya? Narito, ang kanilang kaginhawaan ay wala sa kanilang kamay. Ang payo ng masama ay malayo sa akin. Gaano kadalas pinapatay ang ilawan ng masama na ang kanilang kapahamakan ay dumarating ba sa kanila? Na nagbabahagi ba ang Diyos ng mga kapanglawan sa kanyang galit? Na sila'y gaya ng dayami sa harap ng hangin at gaya ng ipa na tinatangay ng bagyo.
Inyong sinasabi, inilalapat ng Diyos ang kanyang parusa sa kanyang mga anak, gantihin sa kanyang sarili upang maalaman niya. Makita ng kanyang mga mata ang kanyang pagkagiba at uminom siya ng puot ng makapangyarihan sa lahat. Sapagkat anong kasayahan magkakaroon siya sa kanyang bahay pagkamatay niya, pagka ang bilang ng kanyang mga buwan ay nahiwalay sa gitna. Makapagtuturo ba ng kalaman sa Diyos? Dangang kanyang hinatulan yaong nangasa mataas. Isa'y namamatay sa kanyang lubos na kalakasan, palibhasa't walang bahala at tahimik. Ang kanyang mga suso ay puno ng gatas at ang utak ng kanyang mga buto ay halumigmig. At ang iba'y namamatay sa paghihirap ng kaluluwa at kailanmay hindi nakakalasa ng mabuti. Sila'y nahihigang magkakasama sa alabok at tinatakpan sila ng uod. Narito, aking nalalaman ng inyong pag-iisip at ang mga malinghaka ng inyong inaakala laban sa akin. Sapagkat inyong sinasabi, saan naroon ang bahay ng prinsipe at saan naroon ang tulda na tinatahanan ng masama? Hindi ba ninyo itinatanong sa kanilang nangagdadaan at hindi ba ninyo nalalaman ang kanilang mga pinagkakakilanlan? Na ang masamang tao ay natataan sa karawan ng kinasakuan na sila'y pinapatnubayan sa karawan ng kapuutan. Sinong magpapayag na kanyang lakad sa kanyang mukha at sinong magbabayad sa kanya ng kanyang ginawa? Gayon may dadalhin siya sa libingan at magbabantay ang mga tao sa libingan. Ang mga bugal ng libis ay mababutihin niya at lahat ng tao ay magsisisunod sa kanya, gaya ng nauna sa kanya na walang bibig. Sabay-sabay po tayong lahat. Paano ngang inyong aaliwin ako ng walang kabuluhan? Dangang sa isang mga sagot Na naiwan lamang ay may ay kabuluhan. kabuluhanan. Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na tayong lahat. Yun na lang sa Sam. Kung sakali ang araw kaya ay di na sumikat at itong ulan kaya'y tumila na sa pagpata, ang dulot nitong biyaya at gandang nagagawa, hahanapin ba kapag mawawala? Kung itong lakas at kisig ay hindi mo na taglay, at mga mahal sa buhay ang sayo ay mawalay, ang lahat ng kayamanan ay maglaho ng ganap, masasabi mo kayang Diyos, salamat. Kahit ano ang kalagayan sa hirap o ginhawa man, Diyos ay pasalamatan, pagkat tunay niyang alam kung ano ang kailangan
mangyayari pa ay unahin lamang siya, at sa kung anong pagsubok ay may tagumpay, tiyak ang pag-asa. Ang lahat ng kung sa buhay mo ay huwag pangambahan. Ang kanyang mga pangako ay iyong panghawakan. Pagkat di kanya iiwan, ni pababayaan man, tunay at tapat kanyang kalooban. Kahit ano ang kalagayan sa hirap o ginhawa man, Diyos ay pasalamatan. Tunay niyang alam kung ano ang kailangan at hindi ang nais lang. Huwag pagtakhan ang layunin niya, magtiwala sa tuwina, at sa mangyayari pa ay unahin lamang siya, at sa kung anong pagsubok ay may tagumpay, tiyak ang pag-asa. Diyos ay pasalamatan, pagkat tunay niyang alam kung ano ang kailangan at hindi ang nais lang. Huwag pagtakhan ang layunin niya, magtiwala sa tuwina, at sa mangyayari pa ay unahin lamang siya, at sa kung anong pagsubok ay may tagumpay, tiyak ang pag-asa. Lahat ng kung sa buhay mo ay huwag pangambahan. Sa hirap o ginhawa man, Diyos ay pasalamatan. Kahit anong kalagayan, siya'y pasalamatan. Kahit anong kalagayan, kahit anong kalagayan. Amen. Wow, salamat po. Pinagtiwalaan kayo ng magandang tinig at boses, ano? Oo, hindi sayang yung ginawang pagpapractice at pagpapagamit sa Panginoon. Amen. Wow. Hulaan nyo, ilang taon na yan? Hulaan nyo, ilang taon na? 61. Hindi mo kang Hindi mo kang 63 eh. Amen. Well, salamat po sa Panginoon at magandang awit siya, maganda na ipapalala. Anumang kalagayan eh. Madaling awitin, ano? Anumang kalagayan, magpasalamat. Pagka yan ang nangyari sa atin, napakasaya po ng tao na may natutunan. Yung makakagawa nun, may natutunan tayo na hindi natututunan ng marami.
magkakaroon kayo ng skill, magkakaroon kayo ng katatagan na hindi taglay ng karamihan. Yung ganyang nagpapasalamat sa lahat ng kalagayan, at talagang iba yan. Paano mo gagawin yun? Lahat ng kalagayan, magpapasalamat ka. Parang impractical, parang illogical, parang unreasonable. Pero kapag inisip mo na ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng nangyayari at siya ang may layuning maganda, talagang magpapasalamat ka kung maintindihan natin ang ginagawa ng Diyos. Amen. Okay, tayo po tumayong lahat. May mga kapatid po tayo ngayon na nasa Catanduanes at sila ay muling nagbisita para minsan pa ay asikasuhin ang kaayusan at kahandaan pagpunta po ng ating mga kapatiran. Tayo, pagpunta natin doon sa itong nalalapit na Pebrero, 20 hanggang 24. Tama ba? April 20 to 24, ha? Tama, no? Okay, so pag-pray natin yan, dahil yan talagang malayo-layo yung biyahe, nakakahilo yung paliko-liko, pero sabi nga, through Christ, we can do it. Ha? Malaking gastusin, at kinakailangan ng maraming tao, pag-pray natin na marami pang makasama. Ha? At maraming mapaglingkuran at maraming maligtas, higit sa lahat. Okay, babasahin po natin ay Santiago, Kapitulo 1, talatang 3. Santiago, sa Tagalog, sa English Bible ay James, chapter 1, verse 3. James 1:3. Then, i-compare natin yan sa Genesis chapter 50. Parang ating pagdudugtungin yung dalawa na ito ay mayroong kaugnayan sa lumang tipan. Okay, basahin muna natin ang James chapter 1 and verse 3. Kung narinig na po, sama-sama nating basahin. Ready? Begin. Okay, again, begin. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. May bunga. May bunga. Yung trying of your faith. So sa Bible ko, ginuhitan ko yan, the trying of your faith. Dito sa aking lesson. The trying of your faith. Mahirap ito pag naroon kayo sa time ng trials. Your faith is being tried. Mahirap yan. Mahirap yan. Genesis 50 verse 20. Genesis 50 and verse 20. Pero tandaan niyo po, kapag andun yung pagsubok, meron itong resulta na maganda. Genesis 50 verse 20. Kaya wag agad kayo magre-react. Pagka may mga pagsubok, dapat maunawaan natin na ito ay pagsubok hindi sa akin. Hindi sa akin. Hindi tayo sinusubok Ang sinusubok, yung ating pananampalataya. Yun ang sinusubok. Hindi tayo. Subok na tayo. Mahina tayo, marupok tayo. Ngayon, ang susubukin, yung ating pananampalataya. Dahil yung pananampalataya, yun ang magpapatibay sa atin. Yun ang magpapatibay, yun ang magbibigay ng katagumpayan. Kaya susubukin, yung bang pananampalataya ay tangan mo pa. Taglay mo pa ba yung pananampalataya? Susubukin yung pananampalataya. Kaya nga mababasa nyo sa Bible, madalas sinasabi ng Panginoon sa mga alagad, ano't kayo'y walang pananampalataya? Ano't kayo walang pananampalataya? Naligtas kayo sa pananampalataya, tapos sa pamumuhay nyo, wala kayong pananampalataya. Kaya lagi sila nagfe-fail. Kaya ulit-ulit ng Panginoong sinusubok yung kanilang pananampalataya kung ito ba'y operational. Nag-ooperate ba sa buhay niyo yung pananampalataya ninyo? Kaya sinusubok. Okay, Genesis 50, verse 20. Okay, basahin uli natin sama-sama. Ready? Begin. You thought it evil against me, but God meant it for good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive. Ang ganda, no? But as for you, sabi niya sa kanyang mga kapatid, you thought evil against me. Ano yung sinasabi ni Joseph? Abay, ilang taon nang nakaripas, yung inisip nyo na ikasasama ko, ayun, ang nakalagay. You meant it for evil, pero ipinahintulot ng Diyos because God meant it for good.
So maliwanag, hindi lang ang tao ang nagpaplano. Ang Diyos may plano din sa buhay natin. Yon. Kaya kahit may magplanong iba sa inyong buhay, huwag niyong kakalimutan, ang Diyos may plano sa atin. At kapag ka ang Diyos may plano, ano man ang planuhin ng tao sa atin, mabuti man yan o masama, dadalahin ng Diyos, as long na tayo ay hindi humihiwalay sa Kanya, dadalahin niya ang lahat sa ating ikabubuti. Kaya yun ang sabi rito, you thought it evil against me, but God meant it for good. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming. Pangunahan niyo po kami, ang bawat isa, lalo ka naming mahalin sa mga pagsubok na dumarating at darating pa. Maintindihan namin na mga pagsubok ay hindi po para kami pahirapan, kundi para kami palakasin. At ito po ay merong napakagandang layunin, dapat lang po naming ma-identify upang kami hindi nabibigla, hindi natatakot, hindi nangihina, hindi na-stress, hindi na-distress, hindi na-in-despair, kundi kami po ay na-excite at lalong nagiging zealous to serve God and to keep serving God. I-bless you po ang bawat isa, Panginoon. Hiling namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say amen. Amen. The disruptor's effect. Pamagat po ng ating pag-aaral ngayong gabi, the disruptor's effect. Disruptors. Marahil itong salitang disruptor ay bago sa pandinig ng iba. Disruptor. Okay. Ang salitang disruptor ay mula sa English word na disrupt. D-I-S-R-U-P-T. So pagka sinabi nating disruptor, ito yung instrumento ng ibig sabihin ng disruptor, gumagambala. Ito yung gagambalain ng inyong buhay. Another aspect ng disruptor ay ito ang gumigising sa atin. Gumigising sa ating kamalayan. Ginigising ang bayan. Yan, mga disruptor yan. Disruptor. So mayroong disruptor. Gumugulo ng isang nakasanayang sistema. So kung meron na kayong nabuong sistema, sanay na kayo sa ganung sistema, meron darating na yung sistema ninyo sisirain, babaliwalain. Yung sistema nyo magiging obsolete. Ayun. Ang tawag doon, disruptor. Pag sinabing disruptor, ito yung gumugulo ng isang nakasanayang sistema upang magkaroon ng pagbabago tungo sa pag-unlad. Yun ang ibig sabihin ng disruptor. Gumagambala, gumigising, gumugulo ng isang nakasanayang sistema upang magkaroon ng pagbabago tungo sa pag-unlad. Kaya pag sinabi nating disruptor, ito ay para ang tawag din naman iba dito, another word siguro dito na tama ay yung catalyst. Pag sinabi nating catalyst, ito naman yung direksyon ng lahat. Bumabaling doon. Dahil niya, ang direksyon ng lahat bumabaling doon. Nababago ang direksyon ng lahat at napunta doon sa kanyang direksyon. Siya ay nagiging catalyst. Ang tawag ng iba dyan ay pioneer. Yan, pioneer. Mga sila yung walang daan, gagawa sila ng daan, at yung daan na ginawa nila, dahil walang dumadaan dyan, walang daan talaga Pero sila, nag-iisip sila, paano magkakaroon ng daan? So sila yung mga pioneering. Kaya kinakailangan natin, merong tinatawag na mga pioneering spirit. Kaya pagka sinabing mga missionaries, ang mga pastors, dapat ganon merong pioneering spirit. Pagka kayo leader, meron kayong pioneering spirit. Laging ibig sabihin, willing kang magsimula ng panibago. Willing kang maging tagapanguna ng hindi pa ginagawa o kaya ay ng panibagong gagawin. Meron tayo dapat pioneering spirit. So dapat ganun ang pastor. Halimbawa, isang simbahan, nag-mission ka. Yun ay pioneering spirit, nagsimula ka ng gawain. Yan halimbawa na organized na. Lumalago. Wala ka nang inisip na mag-mission. Wala ka nang inisip na simulan. Ano nangyari? Yun ang tanong na, ano nangyari? Bakit nung una, meron kang spirit o attitude na magsimula mula sa wala? Bakit nung magkaroon na, tumigil ka na, hindi ka na nagsimula ng panibago?
nawala yung tinatawag na pioneering spirit. Why? Because yung pioneering work, it's a hard work. Kailangan ng sacrifices, kinakailangan ng boldness, kinakailangan mong pawisan, mabilad sa araw, mapahiya at kung ano-ano because magsisimula ka sa wala para magkaroon. Pero nagawa mo na yan nung una eh. Ba't nawala? Ano nangyari? Sabi natin. Nawala yung pioneering spirit. Ngayon, eto na. Nasanay na siya sa ganon. Bihasa na siya. Isang simbahan lang, nagpapastor siya, wala na siyang sinisimulang panibagong simbahan, kontento na siya sa ganon. Maya-maya, may darating sa kanyang buhay na guguluhin yung kanyang routine at gagawa ng pagbabago sa kanyang buhay. Gigisingin yung kanyang pioneering spirit. At siya ngayon ay mangangarap na magsisimula ako ng panibago. Ang tawag doon sa naging cause noon, disruptor. Disruptor. Kaya hindi tayo mamamatay na mahirap kagaya ng ating kinagisnan. Hindi kayo mamamatay kagaya ng inyong kinagisnan pag merong kayong tamang pagtingin sa mga disruptor sa buhay. Kasi po, minsan, itong disruptor sa buhay, ito rin ang sumira ng maraming buhay. Ito rin ang nagpatigil sa maraming mga talented na tao. Maraming mga tao na full of talents, full of abilities, full of potentials. But because of disruptor in life, mali sila ng basa. Instead na sila ay pumunta sa positive side, pumunta sila sa negative side. Ganun na nangyari. Kaya naglayas, naglasing, hindi na nag-aral, hindi na nagtrabaho, hindi na lumbas ng kwarto, hindi na nakipag-usap sa kapwa, marami ng sama ng loob at kung ano-ano. Bakit may dumating na gumambala ng kanyang dating kalagayan? Kaya mga kapatid, maya-maya, titingnan natin kung anong dapat gawin kapag ang mga disruptors ay dumating sa inyo at saka sa aking buhay. Okay? So una, ang pangapagsubok ay hindi aksidente. Tatandaan po natin, walang aksidente sa mga Kristiyano because we believe God is in control. Tama ba? Say amen. We believe that God is active. We believe that God is involved sa ating buhay, sa ating araw-araw na nagiging karanasan. Ginagamit ng Diyos ang mga disruptors sa buhay, number 1, para palakasin ang ating tiwala sa Diyos. Yun ang una. Tandaan po natin. Yung mga disruptors, ano yung disruptors? Ito yung mga gumagambala, gumugulo, bumabago, sumisira ng ating comfort zone, sinisira yung ating kapayapaan, sinisira yung ating kinagawian, gumagawa ng pagbabago sa atin na hindi natin kinasanayan at nagiging mahirap ang buhay para sa atin. Kaya may mga taong ayaw ng disruptors. Pero kapag tinignan natin itong mga disruptors ng buhay, ito ay designed ng Diyos para sa ating ikabubuti. Although ang dyablo, ito'y kanyang design para tayo ay sirain. Sirain niya ang buhay ng mga tao. Now, bibigyan ko po muna kayo ng isang kwento, babasahin ko po sa inyo, isang kwento na kilala pong tinatawag na the catfish effect or the disruptive catfish effect. Disruptive catfish. Pag sinabing catfish, alam na po natin ito sa Tagalog, kinakain natin ito eh. Anong isda itong catfish? Hito. Ayan, yung may bigote dito na 3 o 4 yata yan. Okay. So may bigote, tapos may tinik yan. Pag hinuli yan, gaganunin kayo no? Titinikin kayo nun. Ayan, habdi ng tinik nun, ng hito. Madalas yan, hinuhuli natin yan sa ilog eh. Sa ilog, sa bukid, sa lawa. Pag hinawakan mo yan, talagang mag-ingat ka dyan. Ng hito, madulas na, matinik pa. Pagka natusok ka niyan, ang habdi, madugo. Okay. So, the catfish or the disruptor catfish effect. So, ito po ay problema. Ang mga mangingisda ay meron silang problema. Ito po yung mga nanguhuli ng tinatawag na sardinas. Yung sardines, yung maliliit na isda, nilalagay natin sa dilata. So, ang mga mangingisda,
na mga nanghuhuli ng sardinas, pagka nakahuli na sila ng maraming sardinas, ginagawa nila, inilalagay na yan sa isang malaking sisidlan sa barko. Nilalagay nila doon parang malaking drum at doon nila inilalagay yung mga sardinas na kanilang nahuli. Inilalagay nila doon. Ang nagkaka-problem sila ay ganito. Pagka sila'y naglakbay na, pagkahuli nila sa laot at inilagay na nila doon sa pinakamalaking drum nila at maraming sardinas doon, at maglalakbay na sila papunta sa pamilihan, i-deliver nila, dadalhin nila sa pamilihan, ang dami doon patay na. Kasi po habang sila nagbabiyahe, yung mga isda, natitipon lang sila doon, wala naman silang activity. Wala silang activity. So yung mga sardinas, ayon po sa mga mangingisda, ay nakarelax. So pagka sila naglalakbay ng nakarelax, marami humihina sa kanilang paglalakbay, maraming namamatay. At pagdating nila doon sa pamilihan, hindi na ganun kasariwa kasi patay na yung mga isda. Ganon. So ngayon, malaking problema nila yon kasi nakakababa ng presyo. Maganda yung pag inilagay mo, buhay pa, talagang maganda presyo niyan. Napresyohan mo ng maganda. Ngayon, may nakaisip po na mangingisda na solusyon para ang mga isda huwag tamarin. Ang ginawa nila, nilalagyan nila ng isang hito. Naglalagay sila ng hito doon sa lalagyan na drum ng mga sardinas. Kasi po, itong hito, magulo ito eh. Magulo yung hito eh. Palang tsaka nanghuhuli yan ng sardinas. Nangahabol ng sardinas yan. Kaya pag inilagay nila doon yung hito, nagkakagulo yung mga sardinas kasi may hito eh, may kalaban. Kaya ngayon, sila langoy ng langoy. Ito namang hito, habol ng habol, nagkakaroon ng activity sa loob. Kaya pagdating doon sa pamilihan, buhay ang mga sardinas. Kaya ang tinawag po ito na catfish effect. Ngayon, ito pong catfish effect, ginagamit po ito sa iba't ibang pamamaraan. Tandaan po ninyo, itong disruptors, itong hito ay naging disruptor. Siya yung panggulo. Siya yung bumabago ng sistema. Kung kayo hindi gumagalaw, hindi kayo active, hindi kayo that involved, yung hito na pumasok dyan sa inyo, guguluhin kayo at magkaka-problem kayo at magkaka-activity kayo, hindi kayo magiging komportable, pero yun ang kailangan para humaba ang kanilang buhay. Kita nyo? Ang ganda, no? Nang naisip nila. Para humaba ang buhay ng sardinas, kinakailangan nilang magkaroon ng problema. Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ba humaba ang inyong buhay? Say amen. Ay alam niya ninyo. Kasama sa paghaba ng buhay ay ang problemang bigay ng Diyos o ng kaaway. Kaya kinakailangan maintindihan natin ang purpose why God allows problems sa buhay. Kakaroon ka ng activity, nag-iisip ka deeper than before. Nananalangin ka deeper than before. Nag-exert ka ng effort deeper than before. Humahanap ka ng paraan deeper than before. Why? Merong disruptor na dumating sa inyong buhay. At saka sa aking buhay. Kaya dapat po nating malaman ang gamit ng disruptors. Dahil, anong sabi kanina? Ito ay ibinibigay ng Diyos para palakasin ang tiwala natin sa Diyos. Pangalawa, para hubugin ang ugali ni Kristo sa atin. Yung ating karakter. Una, yung tiwala natin sa Diyos para patibayin. Pangalawa, para yung mga ugali natin hubugin. Yung ganda, di ba? Pangatlo, para matupad ang plano ng Diyos sa atin. Kasi hindi ka gumagalaw eh. Hindi ka gumagalaw. Hindi ka nag-exert ng effort, hindi ka nag-excel. Hindi ka nag-exert talaga ng greater effort na kaya mo naman, kaya lamang dahil meron ka ng routine, tinatamad ka ng kumilos, ganyan ang
Ayaw mo na nung mga mahirap na pangyayari at karanasan sa buhay, okay ka na ng ganyan, mamamatay tayo ng maaga. Kaya maganda po na ang Diyos ayaw niyang mamatay tayo ng maaga. Ayaw niyang manghina tayo ng bata pa. Ayaw niya na tayo ay umaga pa, tulog na. Merong araw ng pagtatrabaho, merong araw ng pamamahinga. Amen? So gusto ng Panginoong mangyari yung kanyang plano. Kaya itong hito effect, disruptors effect, ay pinapahintulot ng Diyos sa buhay. But remember this, disruptors usually come from the unlikely. The disruptors come from the unlikely. Usually, kadalasan, itong mga disruptors, ang pinagmumulan nito, mga bagay na hindi natin ginugusto. Hindi natin inaasahan. Kadalasan ang gagaling sa hindi mo inaasahang tao, hindi mo inaasahang lugar, hindi mo inaasahang pangyayari, na may darating na disruptor. Parang kay Job, hindi niya ina-expect na darating sa kanya yung malakas na hangin at papatayin yung kanyang 10 anak at may dadating mga sabeyans at kukunin yung kanyang kayang. Hindi niya alam yun. Disruptor ang tawag doon. Sa 1 Corinthians 1:27, but God had chosen the foolish things of the world to confound the things that are wise. So gumagamit ang Diyos ng maliliit na bagay. They usually come from the unlikely, hindi mo gugustuhin. Pangalawa, kapag kayang mga disruptor dumating, they appear when no one expects them. Hindi mo gusto, hindi mo inaasahan. Pero biglang nangyayari. Pero bakit pinadadala ng Diyos? Para ma-improve. Magkaroon ng improvement, magkaroon ng action, magkaroon ng development. At ganyan ang nakita natin mamaya makita pa natin. And pangatlo, they start small. Ang disruptors, usually, nagsisimula siya sa maliit lamang. Halos lahat ng disruptor sa Bible, maliit ang simula. Nagsimula sa maliit. Mga ipinadala ng Diyos na parang panggulo, panginis, pangpahina ng kalooban. Ganon, ano? Pero ang layunin pala nun, palakasin tayo. Ngayon, they break established system. Ang disruptors, yung kinasanayan, yan ang babago. Maraming nangyayari sa mundo na yung kinasanayan binago, di ba? Nung una, taxi. Ngayon, halos wala ka nang makita mga yellow taxi. Nung una, mga yellow taxi. Ngayon, anong meron? Grab. Yan, disruptor yan. Ginulo niya ang sistema. Binago niya ang takbo. Ang tawag na iba dyan ng mga game changer. Game changer. Meron akong nabasa, meron akong sinusuot na t-shirt noon may nagbigay lang nun sa akin. Ang nakasulat world changer. World changer. Pagka ikaw ay world changer, disruptor ka. Magiging disruptor ka. Sisirain mo yung kinasanayan ng mga tao. Kaya may kokontra sa'yo. Dahil hindi kinasanayan ng tao, hindi yan ayon sa sistema. Si Kristo ay disruptor. Ni Jesus Christ. Nang dumating si Kristo, nagkagulong Israel. Bakit? Abay, binago niya ang sistema. Pero kaya ginagawa ni Kristo yun para maitama sila, maayos sila. Pero hindi yun ang tingin nila, kaya pinatay nila si Kristo. Bakit? Si Jesus Christ ay disruptor. So, they break established systems. Kaya kapag tayo nasa ministry, nasa paglilingkod tayo, nasa pananampalataya tayo, huwag kayong matakot gumawa ng isang pagbabago na hindi kinasanayan na ang nagiging bunga ay kaluguran ng Diyos. Maaaring may malaking gastos. Parang itong pagbili natin ng lote, disruptor to Kasi may lote na tayo doon, may building na Tapos, hindi naman maraming pera ang simbahan natin. Pero biruin mo, mag-iisip ka ng isang proyekto na napakalaki na yung naroong meron na hindi natin ma-maintain at kulang ang pera sa dami ng ating gastusin at sa kalagayan ng ating offering noong mga panahong yon.
Tapos mag-iisip ka. Kaya yung pastor, naging disruptor. Binago mo yung sistema. Yung kinasanayan ng tao na andun na lang, andyan na yan, i-enjoy na natin yan, wag na tayong magpasa ng panibago. So merong kinakailangan mga disruptor na tao. Ganon. So ngayon, eto ngayon, dinapabuti tayo. Kaya maganda pag kami mga disruptor para tayong mga hito. Hito effect ang dabag. Okay, so they break established systems. Number 5, remember, people usually reject them at first. Bakit? Aba, ibabaguhin mo yung kinasanayan natin eh. Babaguhin mo. Sisirain mo yung ating comfort zone. Panatag na ata, wala tayong problema, walang gastusin, walang problema, walang isipin, walang ganito at ganoon. Gagawa ka na naman. Ano ba? Gagalit ang mga tao. They reject. Naalala nyo na magsimula tayo sa Hong Kong. Ano yun? Hindi madali yun. Kasi wala tayong ganun eh. Wala tayong ganun. But we have to start a work in Hong Kong na wala tayong pera. Hindi pera ang pinag-usapan doon. Kundi yung burden na inilagay ng Diyos sa puso. Ikinakaunselan ko lang yung ikinakasal. Nung ikwento sa akin gano'n ng Hong Kong, iba dating sa akin eh. Hindi makaalpas yung puso ko eh. Niyakap akong ganyan, no? Hindi makakawala yung aking pakiramdam na you need to do something. Ang daming Pilipino. Parang ganyan, ano? So you make a decision. Pero hindi ito karaniwang ginagawa. Wala tayong hininga ng support. That's not common. Wala tayong hininga ng support. Sariling sikap. Hakbang ng pananampalataya. Pero ngayon, merong Christ Baptist Church Hong Kong. Nakabuti. Katuparan ng plano ng Diyos sa buhay ng iba at sa marami. Yan yung mga sinasabi natin. You have to have, nasaan na yung pioneering spirit. Huwag dapat mawala sa inyo. Kung kayo nagba-Bible study, may 2 kayong Bible study, nakontento ka na sa 2 Bible study, ilang taon na, 2 pa rin ang Bible study mo. Bakit? Komportable ka na dun sa 2 eh. Pero kapag ka nagkaroon ng disruptor sa iyong buhay at nawa itong mensaheng ito maging disruptor sa inyo at saka sa akin, ano pa yung pwede nating gawin, pag-ibayuhin? Ano pa ang pwede kong magawa? And it will improve us. Alam niyo po, nang tinitingnan ko, binabalikan ko dahil itong disrupt na ito, pinag-aaralan ko, tinitingnan ko, itong dumating dito ng mga Mexicans at dumating si Pastor Kevin Wynn at nagdala ng soul winning program, ito is disruptor. Bakit? Sapagkat sila ay nag-set ng goal na 80,000 souls na pagtutulong-tulungan. So ako po, gumawa ako ng sarili kong kwenta, gumawa ako ng sarili kong forma, program, at nag-set ako ng 13 grupo, tigla 15, at yung pinadadala nilang pera, hinati ko sa kanila, at kinuwenta ko kung ano ko. Ako ang tatanggap, ano yung merong epekto sa akin pag tinanggap ko. Hindi ito bayad. Kayong mga nagso-soul winning na ito'y pinadalang pera ng mayaman sa Amerika para gamitin sa soul winning, hindi para bayaran na kayo mag-soul winning, ito ay love gift para lalo kayong makapag-soul winning. So meron kayong extra tatanggapin na amount. Sabi nga ng ibang pastor, hindi pa ako nakatanggap ng ganitong support sa probinsya. Tuwan-tuwa yung iba. At lahat naman tayo, kahit na ako, kung ako tatanggap nun, di ako matutuwa rin. Kaya, disruptor to. Bakit? First time makita mo yung isang hindi naman nag-aakay ng kaluluwang, wala namang 10 naaakay sa loob ng isang linggo. May naaakay na 50 sa isang araw. May 70 sa isang araw. Paano nangyari yun? Merong naging disruptor sa kanyang buhay. Binago ang kanyang sistema. Ganon. Yun yung disruptor effect. Na ginamit sa hito. Para mahumaba ang buhay, tumaas ang kanilang value, manatili silang in demand sa market. Kasi pagka hindi ka na in demand sa market, hindi ka napapansinin. Para manatili yung demand,
Kaya ang tanong natin, ang Kristiyano ba? Ang Kristiyano. Kung ang Kristiyano ba ay katulad ko, will I be in demand? Kung ang Kristiyano ba ay katulad mo, kailangan pa ba ang Kristiyano dito sa mundo? Isipin niyo yan. Kung lahat ng Kristiyano ay ako, kakailanganin pa ba ang Kristiyano sa mundo? O pwede nang wala kasi wala ka namang saysay? Di ba? Kung ang pagiging Kristiyano mo ay hindi ka man lang magsilbing asin, hindi ka magsilbing ilaw, wala kang saysay, hindi ka kailangan dito sa mundo. Hindi namin kailangan ng Kristiyano. We can live without you. But we know, mga kapatid, kung merong kailangan ang mundo ay ang mensahe at ang mga nabubuhay ng mga Kristiyanong tapat. You are in demand. In demand kayo, mga kapatid. Pero magandang thought, di ba? Magandang isipin, i-evaluate natin kung ako ang Kristiyano sa mundo, will I be in demand? Will I still be needed? Kung ako rin lang ay hindi nabubuhay para kay Kristo at hindi ako nag-aakay ng kaluluwa at hindi ako naninindigan sa kabanalan at ako'y pasaway at ako'y pakunwari at pagka ako'y solo nanonood ako ng malalaswa, you are not in demand. You are not needed. Dahil ang Kristiyano, para kailanganin ka ng mundo, kinakailangang nabubuhay ka sa kabanalan. Kung walang kabanalan sa iyo at saka sa aking buhay, hindi tayo kailangan dito sa mundo dahil punong-puno na ng taong mga makasalanan at makamundo ang mundong ito. Amen? Tama? Amen? Ganun po. Ang kailangan po natin mga Kristiyano talagang tapat kahit nag-iisa ka, ikaw sa iyong pag-iisa, committed ka, surrendered ka sa Panginoon, dedicated ka, talagang naglilingkod ka, hindi dahil nakikita ng iba, you don't have to be guarded. Hindi kinakailangang bantayan para gumawa ka ng tama at maging buhay Kristiyano ka. Yun yung mga tinatawag nating Christians in demand. In demand. Kaya magandang evaluation yun, itanong natin sa ating sarili kung ang mga Kristiyano ay mananatiling ganito ang pagkakristyano kagaya ng buhay ko. Will I be in demand? Will Christ be in demand? Will a church be in demand? Kailangan pa ba? Malaki ba ang market? Malaki ba ang pangangailangan? So, disruptors usually is rejected by the people at first. Until mapatunayan ng mga tao, kay gaya ng kay Noah, pinagtawanan si Noah, magawa ka ng malaking arko, malaking barko, sa ibabaw ng bundok. Baliw si Noah sa paningin ng mundo. But Noah was a disruptor. Siya lang ang gumawa ng kakaiba na hindi ginagawa ng karaniwang tao. Pero buti naniwala yung kanyang kapamilya. Pero nung dumating na ang panahon, siya na gumawa ng arko at pumasok sa arko at isinara ng Diyos ang arko at yung arko ay lumutang na sa baha. Diyan, napatunayan, tama si Noah. Mali ang karamihan. You see? Kaya sabi ng Bible, even the Lord Jesus Christ was rejected at first. John 1:11, He came unto His own and His own received Him not. Hindi siya tinanggap ng mga Hudyo, even until now. Ang disruptor, okay? Ang disruptor ay maaaring gawa ng kaaway o ng dyablo na ipinahintulot ng Diyos o ipinadala mismo ng Diyos upang magtagumpay ka sa kaaway at lalong mataas ang Diyos sa iyong buhay. Ulitin ko po. Ang disruptor ay maaaring gawa ng kaaway na ipinahintulot ng Diyos o ipinadala mismo ng Diyos upang magtagumpay ka sa kaaway at lalong mataas ang Diyos sa iyong buhay. Yun yung disruptor. Pag tinignan mo yung disruptor na ito, parang hindi masarap, unlikely. Ginugulo tayo. Parang hito na naghahabol ng sardines. Ha?
Kakanda takot yung mga sardinas, takbuhan sila. Pero siya ay purposely inilagay doon para manatiling mahaba ang kanilang buhay at pagdating nila sa pamilihan, sila'y mataas ang value na natupad yung purpose ng hito. Kaya may mga hito sa buhay ng tao, kumbaga, disruptors. Ito yung nangyayari sa negosyo. Kaya sa negosyo, mayroong tinatawag na competitor. Mga kakumpetensya. Anong kagandahan ng kompetensya? Kapag ka mayroon kang kakumpetensya, pagbubutihin mo yung iyong serbisyo. Sino nakikinabang? Pag gumanda, in-improve mo serbisyo, in-improve mo facilities, naging competent ang iyong presyo. Sinong nakikinabang? Yung mga tao. Na-avail nila magandang facilities, na-avail nila magandang customer service, na-avail nila magandang, lahat. Bakit? Ina-upgrade mo. Bakit? Merong kakakompetensya. At yung kakompetensya mong yon, ang tawag doon, disruptor. Binabago niya ang sistema. Kaya maraming nangamatay na mga negosyo dahil may dumating na disruptor, pag hindi ka sumabay sa kanya, mamamatay ka. Parang Kodak. Di ba namatay na yung Kodak? Dati sikat na sikat yung mga film. Yung mga film na haba naka-roll yung ganon, pag nagpipicture ka, 16, 12 yata, 16, 32 o 36. Na tinitipid-tipid mo kasi bilang yan at ayaw na ayaw mo ma-expose. Pag na-expose sa liwanag, bura lahat. Ganon, ano? Pero nang dumating ngayon yung mga cellphones na mga wala ng sangkatutak ang picture, halos wala ng bilang. Libo-libo ang kaya mong ilagay dito. Ang tawag dito, disruptor. Binago nito ang sistema na kinagawian. Binago niya. So tayo po, bilang mga Kristiyano, tayo po ay disruptor ng mundo na inilagay ng Diyos. Kayo ang hito na bumabagabag sa pamilya. Ano ba nagagalit yung pamilya? Dinalhan nyo kami, dating hindi naman nagbabasa ng Bible, dating hindi naman nagsisimba, dating wala namang ministry, dating namang ganito, laging may panahon yan sa bahay namin. Nauutusan ko, ngayon hindi ko na kaagad mautusan, may pupuntang gagawin sa simbahan. At nagkaroon ng pagbabagong sistema sa bahay. Nagkaroon ng pagbabago sa trabaho. Dati wala naman tayong prayer. Ngayon nagpe-prayer pa tayo bago magtrabaho. At kung ano-ano pa. So sa negosyo, mahalaga ang disruptor. Sa leadership, mahalaga ang disruptor. Para huwag manatili yung tinatawag na status quo. Naalala nyo nung dumating ang ating dating Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte ay naging disruptor. Talagang ang daming nabago di ba? Ang lisensya natin, gaano lang kahaba ang lisensya dati? Ilang taon lang? 3 years. 3 years lang lisensya. Ngayon, ilang taon ang lisensya? 10. Pag may violate ka sa traffic, 5. So yung ginawa ni Pangulong Duterte, disruptor yun. Binago niya yung system. Sa airport, di ba, yung may bagsak bala? Bagsak bala ba yun? May sangkatutak ang mga anomalya niyan sa airport. Sige, pag tinuloy niyo yan, di ba, nabago yung sistema. Sweldo ng pulis. Dito ko nagkakamali, panahon niya itinaas. Disruptor yon, disrupting decision. Passport. Bakit? Ano yung passport? 5 years. Naging 5 years ang passport natin. Madaming nabago talaga. Si Pangulong Duterte ay disruptor. May mga ganyang mga tao para sa lalong ikabubuti. Yun po ang disruptor. Kaya ang Panginoong Hesus mismo ay disruptor. Kaya tayo po dapat taglay natin yung pagiging disruptor. Huwag kayong matakot na magsimula ng maganda na hindi kinasanayan ng iba. Yung maging honest. Yung maging honest ka sa tax.
Maging honest ka sa sukli. Maging honest ka sa oras. Kung ginagawa ng marami ang mandaya sa oras, mag-report ng mali sa trabaho, ikaw babaguhin mo. Kaya si Daniel, nang siya ang nagtatrabaho, pambihira, hinanapan nila ng mali si Daniel. Wala silang makitang mali kay Daniel. Si Daniel ay disruptor ng mga katrabaho. Matindi magtrabaho si Daniel. Talagang dedicated sa trabaho. Hinanapan nila ng mali, wala silang makita Hanggang ang nakita nilang mali, yung kaibahan ng kanyang Diyos na sinasamba. Doon siya dinali. Oo. Kaya itong disruptor applied to sa negosyo. Pagka ang negosyo, pinasukan ng disruptor, ang negosyo umaangat. Nag-i-improve. Ganon. Ang leadership, pag pinasukan ng disruptor, nag-i-improve. Yung personal growth, kapag ka walang challenge, walang hamon, ang baba ng ang baba ng ating self-esteem, ang baba ng ating self-motivation, mababa lang, ganun lang. Kaya nga 'di ba may kasabihan tayo, need is the mother of invention. Naalala niyo yung salitang 'yon? Need is the mother of invention. Kaya ipinapanganak yung maraming naiisip ng mga tao na imbentuhin para maging mas madali ang buhay ng tao dahil kita ng mga tao na hirap ang mga tao sa kanilang buhay. So nag-iisip sila, paano kaya padadaliin? Ayan, nag-invento sila ng gulong, rubber. Dati ang gulong nila, bato, yung panahon ni Barok. Kilala niyo pa ba si Barok? Hindi kilala niyo ba si Barok Si Barok ay taong bundok sa comics. Okay. Inimbento yung rubber. Ang ganda ng rubber. Hindi ka na siyempre ngayon gagamit ng gulong na bato. Ang gagamitin mo na yung gulong na rubber. Ang ganda na. Ganon. Yun yung mga disruptor na tinatawag. Personal growth. Ganon din, may mga pressure na pipilitan tayong lumago at maging mas malalakas. Kaya ganyan po. Sabi sa Proverbs 27:17, iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. Kaya kung minsan, may mga kaibigan kayo o may mga kapatid tayo sa pananampalataya, dahil nila, tayo ay nahahamon. Kaya tayo nag-i-improve, kaya tayo nag-i-excel, kaya tayo nagdi-desire ng greater things. Nakita natin may ganung mga kapatid tayo na, wow, sana maging ganun din ako. Wow, sana ganun din ako katapat. Sana ganun din ako kadami ang bunga. Sana ganun din ako karami ng alam. Ganun din ang kalawak ng aking unawa. Naghahangat tayo, nahahamon tayo dun sa iba. And because of that, nagiging disruptor sila, nag-i-improve tayo. Kaya hindi tayo dapat mainggit sa mga disruptors. Dapat tayong matuto sa kanila. Okay? Kaya minsan, may mga hito o disruptor sa ating buhay. Minsan may dadating na mahirap na tao sa inyong buhay. Tao na talagang punong-puno ng kasakitan sa buhay. Punong-puno ng mga pangangailangan sa buhay. Minsan dadaan yan. Karaniwan ng mga tao, hindi yan pinapansin, nilalampasan, ganyan-ganyan, and so on, and so on. Until, merong isang magmalasakit sa kanya na disruptor. Halimbawa, kayo, may nagmalasakit sa kanyang disruptor. At siya ay pinagmalasakitan, at siya ay inalagaan, at kung ano-ano pa. Hanggang isang araw, itong taong ito pala, ay magiging mayor ng kanilang city, nang umayos na. Talented pala, intellectual pala. Nagkaroon lang siya ng mabigat na problema sa kanyang buhay, so nahirati na siya, napabayaan ng kanyang sarili, until may dumating nasisira ng kanyang kinagawiang mali. Sisira ng kanyang bagsak na kalagayan. Sisira sa kanyang matagal ng maling pagtingin sa kanyang sarili. At muling pasisinagin yung sinag ng pag-asa at ng katotohanan sa kanyang puso at isip. Ganon. Kayo, tsaka ako,
karaniwan ng mga adults, yung mga seniors, laging nadidinig ko yun. Bata pa ako, nadidinig ko na yung ang araw, palubog na sa akin. Yun ang laging naiisip ng matatanda. Hindi na para sa akin yan. Kayo na lang mga bata. Hindi na para sa akin yan. Kayo na lang mga bata. Hindi na ako para mangarap pa. Tapos na ako dyan. Nangarap na ako ng bata. Matanda na ako. Magpapahinga na ako. Pababa na ako. Ang maraming mga adults at seniors, ganun ang isip. Until may dumating na disruptor sa kanilang buhay at baguhin yung kanang kinagawi ang takbo ng isip na andito na lang sila. Simula silang uling mangarap. Simula uli silang magsikap. Nagsimula silang maging zealous. At nagsimula silang maging mabunga. Minsan, isang mahirap lang na tao, isang matinding problema, padadala ng Diyos, isang competition ang ipadadala, isang matinding challenge o hamon sa buhay. Pero anong kanilang gawain? Gigisingin ang ating potential na naroon nakatago kasi kinagawian na nating hindi gamitin. Kaya marami nga, di ba, sinasabi natin, kaya nabuo yung bigkas na mga Kristiyanong tiga Zimbabwe. Naalala niyo yan? Mga Kristiyanong mga tiga Zimbabwe. Ano yung Zimbabwe? Zimbabwe. Zimbabwe. Yung Zimbabwe, pangalan ng bansa yun . Pero kaya inimbento yung salitang Zimbabwe in connection sa Kristiyano kasi Zimbabwe. Kaya rin nakuha yung salitang taga-tanawan. Mga Kristiyanong taga-tanawan. Ano yun? Tanawan. Patanaw-tanaw lang sa gawain ng Diyos. Patingin-tingin lang. Walang involvement. Tanawan. Taga-tanawan. At marahil may iba pa. Hindi ko alam. Pero minsan nagpapadala ang Diyos ng isang hamon, isang problema, isang aksidente sa buhay, isang masakit na karanasan. Ngunit silang lahat na mga panggambala sa buhay. Sila ay gumigising ng ating potensyal. Kung walang ganitong uri ng pangyayari sa buhay, kung walang hito effect sa buhay, yung mga sardinas mananatiling mahihina at marami sa kanila mga mamatay. But because of the hito effect, sila ay nabubuhay, sila ay lumalakas, tumataas ang kanilang value, at marami ang nagagalak. Bilang pagtatapos, ano ang dapat nating gawin kapag may disruptor na dumating sa ating buhay? 3 bagay lamang po. Number one, ano ang gagawin ko kapag may disruptor na dumating sa aking buhay? Hindi ko gusto, masakit, pangit, mabigat, di magandang dating sa akin, hindi ko matanggap, pero ito'y disruptor sa buhay. Anong gagawin ko? Number 1, seek God. Hanapin mo ang Panginoon, ang kalooban ng Diyos. Ang pinakamalalim na karunungan ay ang pagsuko ng ating buhay sa Diyos. Kilalanin natin, ang sabi nga ng Bible, trust in the Lord with all thine heart, and He shall direct thy paths. Lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct. Pag siya nang nag-direct ng iyong hakbang, ng iyong daan, paganda ng paganda yan. Yun ang pinakamagandang ma-accomplish sa buhay, yung siya na ang nagde-direct ng iyong buhay. At napakasarap po ng karanasan na tayo po ay directed ng Diyos. Hindi tayo perfect, but we are fully surrendered. We are seeking God. We are seeking God. Hinahanap mo ang Diyos para ikaw ay pangunahan, pagharian, gabayan. Hindi tayo ang may kontrol ng buhay, ang Diyos ang may hawak ng ating direksyon. Kaya ang taong sumusuko sa Diyos, hindi natitinag ng mga disruptors, mga katitisuran. Dadating sa inyong buhay na may mga makakasakit sa inyo, makakagawa ng hindi maganda. Bibiguin kayo, bibiguin ako. Yung expectation ninyo na mataas, biglang lalagpak sa lupa. Pero ang tanong, matitinag ka ba?
Mawawala ka ba dun sa kalooban ng Diyos? Yung sabi nga ni Apostle Paul, you are running well. Who did hinder you? Sabi niya sa mga tiga-Galatia. Tumatakbo na kayo ng maganda. Sino humadlang sa inyo? Ganon. Kaya ang sumusuko sa Diyos o humahanap lagi sa Diyos, yun ang mananatiling matibay at matagumpay. Pangalawa, so number 1, seek God. Number 2, stay strong. Stay strong. Minsan may mga payo, minsan may mga salita, hindi natin gustong pakinggan, masakit. Pero baka yung salitang yon ang babago ng ating desisyon at magbibigay sa atin ng tamang hakbang para seryosohin natin na yung ating nagawang pagkakamali ay hindi natin ulit-ulitin. Di ba? So number 1, seek God. Number 2, stay strong. Manatili kang matatag. Kapag may disruptor, huwag agad sumuko. Huwag tumalikod. Huwag mag-quit. Huwag tumakbo. Kagaya ni Elijah. Di ba nangyari? Sabi ni Jezebel, humanda ka, Elijah ka. Pinapatay mo yung mga prophet ko. Yung mga prophet ko, pinapatay mo. Umanda ka, Elijah ka. Bukas, kumbaga ha, kung ano yung ginawa mo, gagawin ko din sa iyo. Talagang death threat. Talagang masamang reyna to si Jezebel. Talagang ipapapatay siya, hindi nangingim. Masamang reyna to, talagang hindi matatakot, hindi mangingim, patay siya. Tumakbo si Elijah. Takbo siya. So, mga ganyan mga kapatid. Don't quit. Don't stop. Be strong. Stay strong. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin ng stay strong ay ikaw mismo, mayabang ka, kaya ko yan. Hindi, kaya ko pa rin yan. Yun ang nangyari kay Samson. Kala niya, kaya pa rin niyang patidin. Di ba? Hindi niya na mapatid. Sabi ng Bible, hindi niya alam, wala na ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Hindi niya na kaya. Yung ginagawa niya dati na pagtatagumpay sa buhay, hindi niya na magawa yung ganung pagtatagumpay. Why? Yung Holy Spirit hindi na gumagawa sa kanyang buhay. Gapos na siya ng kasalanan. Di niya makalag. Di siya makakawala. Yung habit niya, malaking lubid na. Lumaki na yung lubid ng habit na mali. Kaya kung kayo hindi matinag-tinag sa laro yung ML na yan, pambihira kayo. Ha? Yang ML na yan, sino bang mahilig sa ML sa inyo? At nang kayo'y parang si Samson kayo, akala nyo Kristiyano pa kayo, yung pala kayo'y worldly na. Ha? Stay strong! Stay strong! Kaya nyo yan! ML lang yan eh. Di ba? Kaya nyo ba yan? Say amen. Yan, yung mga naglalaro ng ML yan. Alam nyo na. Kaya daw nila. Okay lang yan, mga kapatid. Walang masama na malaman na tayo ay weak. Kakamali tayo. But when you understand, it will destroy you. Learn to overcome. Hindi kayo mag-improve. Hihilahin lang kayo niyang pababa. Tandaan po natin, ang kasalanan, ang pagiging laman, ang kamunduhan, lahat ng yan, it's a power that pulls us down. It will destroy you. Your potential, hindi mo magagawa. Bakit? Dali ka ma-offend. Huwag kayong ma-offend sa buhay ng iba. Kung ma-offend ka, una kang ma-offend sa sarili mong buhay. Nakita mo yung mali ng iba, na-offend ka sa buhay ng iba, bago ka ma-offend sa buhay ng iba, kinakailangan offended ka sa sarili mong buhay. At pag offended ka sa sarili mong buhay, maiintindihan mo yung buhay ng iba. Hindi ka ngayon ma-offend. Bakit? Inuunawa mo sarili mo eh. Mabait ka sa sarili mo, inaalagaan mo sarili mo. Ganon din yung ibang tao. Wala silang pinagkaiba, wala tayong pinagkaiba. Amen? Yun ang pagiging Kristiyano. Pagka ganon ang Kristiyano, you will become a Christian in demand. Hindi natin kailangan yung mga Kristiyanong pawala-wala.
Hindi natin kailangan yun. Hindi naman natin sinasabing baliwala sila. Hindi yun ang sinasabi. Kasi galing din naman tayo dun eh. Yung nakikita natin sa ating kapwa, pwede rin tayong maging ganon. Ang sinasabi natin, hindi yun ang dapat nating panatilihan. Kinakailangan tanggapin natin. Let us stay strong. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Hindi lang ito para sa miyembro ha, pati kaming mga pastor, maraming mga pastor ang bumabagsak. Lalo na sa ibang bansa. Buti nga dito, ang ganda pa ng record natin sa Pilipinas, although may mga record na tayo na mga hindi magaganda, pero napakarami sa ibang bansa, kaya ang dami ngayong simbahan ang nangangailangan ng pastor. May mga ngayon nagtatawag, hahanap sila ng kanilang magiging pastor. Walang papalit eh. Ang tatanda na nila. Wala ng kabataan. Patandaan na lang sila. Matira matibay. Maunataya. Ganun ang mangyayari. So number 1, seek God. And there are disruptors. Yung mga may sakit sa inyo, na nakaranas kayo ng malalang sakit, disruptor yan eh. Disruptor yan eh. Masasakit na karanasan. Disruptor yan sa buhay. Pero, pagka hinandle nyo yung disruptor sa buhay ng tama, ang bihira, nagiging better kayo eh. Tayo, lahat, So number 1, seek God. Number 2, stay strong. And number 3, shine evermore. Shine evermore. Magningning ka lalo. Lalo kang magliwanag. Lalo kang maglingkod. Lalo kang magpakaligaya sa Panginoon. Isang malaking pagkakamali, kapag yung disruptor, may disruptor, tumigil ka sa paglilingkod sa Diyos. Tumigil ka sa paggawa ng tama. Tumigil ka ng pagiging makadiyos. Sabi nga ng Bible sa Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing. Why? For in due season, we shall what? Reap. May ani. May pakinabang. If we faint not. Hindi ka, ano ba yung faint? Hindi ka nang lata. Hindi ka nang hina. Di ba? Nanghihina eh. Meron tayo dito noon may medical mission. Yung nag-a-assist nakakita ng dugo. Sino yun? Si Pastor Neil Boy. Siya yung nag-a-assist eh. Dapat ang hinimata yung binubunutan eh. Yung nakabantay biglang, nahimatay eh. Nag-faint. Ang tawag natin doon. Stay strong. Seek God. Shine evermore. Magliwanag kayo, kahit na anong problema sa buhay. Let us not be weary in well-doing, huwag manghimagod sa paggawa ng mabuti. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi dapat tumigil kahit may kaguluhan, kabigatan, kasakitan, kadiliman sa buhay. Ang disruptor ay pagkakataon upang makita ng iba ang liwanag ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine before men. Pag may mga ganyang disruptor sa buhay, may mga panggulo, pampabigat, pampasira ng iyong kapayapaan, pampasakit ng iyong kalooban, pampabigat sa iyong dibdib, pampapatak ng luha sa iyong mata, pampalakas ng kaba dahil natatakot ka. Pag may dumating na ganyan, number 1, seek God. Number 2, stay strong. And number 3, shine evermore. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Purihin mo po ang iyong pangalang dakila. Kami nagpupuri sa iyo. Pinupuno mo ang aming buhay ng katotohanan na anumang dumating sa amin, hindi ka walang involvement. Because nothing happens without your permission. You are involved. Directly or indirectly. Ang mga disruptor na gawa ng kaaway, hindi kami dapat matigatig. Hindi kami dapat manghina. Hindi kami dapat matakot. Ang mga disruptor sa buhay, meron lang kaming mga tamang gawin. We seek God, we stay strong, and we shine evermore.
Salamat po sapagkat ito'y ginagawa na ng inyong mga anak somehow. Ginagawa na po namin ito. Pero kinakailangan po namin again ma-remind. At yung iba kung hindi pa natututunan ito, magsimula sila na maging ganon. Anuman ang mga darating sa amin, para kami guluhin, pabigatan, bigyan ng sakit, ng problema, ng kalituhan, ng takot, ng sakit, ng panghihina, para kami sirain, pilayan, ipuwera, palungkutin, anuman, para mabago lahat ng ito sa likod ng mga pangyayari because God might be indirectly or directly involved. We must fix on these three things. We seek God, we stay strong, and we shine forevermore. Bless you po ang bawat isa, Panginoon, at makita mo po lalo kaming masigla sa iyong kaluguran. Hiling namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Okay, tayo po ay tumayong lahat, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. And I hope na hindi sayang ang pagpunta natin sa gabi ng pagkakatipon at ang panambahan. Ha? Kaya ugaliin, magtapat, yung huwag kang mawala, magsama ka pa. Yun ang dapat nun eh. Dapat hindi ako mawala, may maisama pa ako. Yun ang dapat nun. Ha? Okay, umawit po tayo. Awitin natin yung Great is Thy Faithfulness. Yan. Ang Diyos ay tapat. Pagka may mga disruptor sa buhay natin, hindi na tayo pababayaan. First stanza, second stanza, great is thy faithfulness. Amen. Hindi kanya intensyon na pabigatan. Tapat ang layunin niya sa ikabubuti lagi ng kanyang mga anak. Awitin natin. Kilalanan natin siya. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Come on! Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Amen, amen. Brother Bong, will you please come? Pasalamatan mo ang ating mga kaloob na titipunin. At ipanalangin ang ating mga kapatid na lalo tayong magsisagana sa lahat ng mabuting gawa at bagay at tayo sumagana sa ating Panginoon paglilingkod. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong kabutihan po sa amin. Salamat sa paalala at hamon sa inyong salita, Panginoong Diyos, na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Thank you, ng Lord. encouragement, Panginoong Diyos. At nawa, Panginoon, anuman ang dumating sa aming disruption sa buhay namin, Panginoon, ay patuloy kaming lumakad, mamuhay na may katapatan para po sa inyong kapurihan at lalong ikatataas ng iyong banal at dakilang pangalan. At Amen. salamat, Panginoon, sapagkat nananatili kang tapat, patuloy mo kaming pinagpapala, patuloy na tinutugunan ng lahat ng aming mga pangangailangan. Thank you, Lord. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, maging ang pagkakataon po na makapagbalik ng kaloob, Panginoong Diyos, sa inyong banal na harapan. Pagpalayon po ang mga halagang matitipon upang patuloy na magamit, Panginoon, sa inyong gawain. Apo. At ang bawat pakakapagbigay, ikaw po ang patuloy na magpala. Ang mga wala, Panginoong Diyos, ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng provision Yes. sa kanila. At patuloy na gamitin din naman, Panginoon, kung anong meron sila. Apo. Buhay, lakas, kalakasan at kakayanan upang maihain din naman sa inyo, Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa.
Dalangin namin to sa matamis sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. 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 May know about Jesus. He's counting on me. He's counting on you. That the whole world may know about Jesus. Amen. Tayo po tumayong lahat. Awitin natin yan. He wants me to go. Yan. He wants me to pray, to give, and to go. Alright. Awitin natin. Everyone. He wants me to pray, to give, and to go, that the world may know about Jesus. He's counting on me. He's counting on you, that the whole world may know about Jesus. Okay, one more time para malaman po ng ibang hindi nakakalam ng awit na yan. This is what God wants us to do. Okay? One more time. He wants me to pray, to give, and to go, that the world may know about Jesus. He's counting on me. He's counting on you, that the whole world may know about Jesus. Amen. Amen. Brother Paul, will you please come? Bukasan mo tayo sa panalangin ngayong gabi, Brother Paul. Let's pray po. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Muli niyo po kaming dinala sa bahay pa ng bahan. Salamat po o Diyos sa iyong salita. Naging kalakasan po ito sa aming, Thank you, Lord. sa aming espiritu, Panginoon. Hiling at dalangin ko rin po si Mama Conmy, Panginoon. Ikaw na po ang magpagaling sa kanya. Amen. Bigyan niyo po ang kanyang mga pangangailangan. Po. Hiling dalangin ko rin po, Panginoon. At ang mga trying times po, Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon. Ingatan patnubayan niyo po ang bawat isa. Yeah. Ilayo niyo po sa mga sakit, Panginoon. At salamat po ng marami sa araw na ito. Hiling at dalangin po namin. Tanging sa matamis na pangalan naman ng Panginoong Kristo. Amen. 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 So, si Mama Conwy po ay tatransfer sa PGH. Ano po, at dun siya, kung ano man yung ilalapat sa kanyang procedure, maaari ngayong gabi, ihatid na po siya doon. Ano ha? So, pag-pray lang po, keep on praying. At salamat sa lahat ng mga tumulong. Ano po, malaking bagay po ito, malaking tulong sa aming family. At kay Lola Mama. Magandang gabi po sa lahat ng mga naka-online. Mataas ang Panginoon sa ating buhay.